Minsan, matumal ang kita. Yan minsan ang problema sa ganitong trabaho. Kaya kailangan samantalahin ang mga buwang malakas ang event. Kaya nagdagdag tayo ng Kids Table Rental Services. Dahil sa hirap ng buhay, ay kakailanganin pa din ng mga extra income. Pero bago yan, ako si Dieter. Mas piniling magnegosyo pagkatapos ng kolehiyo. Tara, sasama ko kayo sa journey ito. Diskarte Series number 13. Matagal ko nang gusto mong paggawa nito. Pero syempre, mas inuna ko ang tables and chairs para sa mga adult. Yun kasi ang madalas na hinahanap pag may mga simpleng selebrasyon dito sa amin. Sigurado ako nakakita na rin kayo ng ganoon sa mga okasyon. Monoblock at mga foldable tables. Sa birthdayan, binyagan, kasalan, o iba pang mga okasyon. Yun ang pinagkakakitaan ko kapag hindi nagpapadecorate ang kliyente namin. Nag-arkila pa din sila ng tables and chairs para sa kanilang okasyon. Yun kasi ang solusyon para hindi na sila bibili at madami pa man din ang mga kakailanganin. Tulong-tulong na kaming nagbuhat dyan. Hindi ko na rin kasi nakunan yung ibang nadiskarga na. Siya nga pala, kay Kuya Buboy ako nagpagawa, yung may hawak ng bakal. Taga rito lang yan sa amin, sa Mororo, Ginubatan, Albay. Gumagawa rin sila ng gate, bintana, at kung ano-ano pa. Basta may kinalaman sa pag-welding. Kaklase ko din kasi nung high school, yung anak niya. Makaka-discount ka din kung maramihan. Sa puntong ito ay pinakompute ko na ang balanse kong babayaran. Nagbigay na din kasi tayo ng paunang bayad para masimulan ang proyekto. Mabilis lang ang pagkakagawa nito. Medyo malayo sa inasahan kong araw na matatapos ito. May first coating na ang ating mga lamesa at papakapalin ko na lang upang hindi agad masira. Maaari kasing mabasa ang mga lamesa kapag ito ay nasa okasyon na. Gagawa natin ang paraan upang mapahaba ang buhay ng kids table natin para makapag-ROI at syempre kumita. Hindi rin kasi biro ang mga gastos sa mga ganitong bagay. Kailangan mo syempre mamuhunan. Sa susunod, may mga next project pa ako sa inyong ipapakita. Hindi ghost project ha? Bakit ganoon na lang din daw ang pagpupusugin natin sa buhay? Dati kasi, danas ko din ang hirap ng buhay. Yung tipong mangungutang kapag walang pang-ulam, sardinas o noodles pa man yan. Siyempre, ng mga panahon yan, paglalaro at pagkain lang ang aking alam. Hindi pa mulat sa realidad na medyo mahirap pala ang buhay. Pero hindi naman yan palagian. May mga moments din talaga na ganoon ang buhay. Hindi din naman natin pwedeng sisihin ang ating mga magulang dahil binibigay naman nila ang kanilang makakaya. Di lang talaga natin kontrolado ang mga bagay-bagay at kailangan magpakatatag. Siguro pareho din tayo ng sagot kaya tayo ay nagpupursige sa buhay. Kaya noong nagkaisip na ay humanap talaga ako ng paraan para may pagkakitaan. Malaking tulong na din para makabawas sa mga pagkakagastusan. Sumubok lang tayo sa mga bagay-bagay na gusto natin. Malay mo mag-succeed. O kung hindi man, at least meron tayong matututunan. Tara, punta muna tayo sa bayan. Napahaba na din kasi ang kwento ko. Bili muna tayo ng ating mga kakailanganin. Tulad ng glazing putty, pintura, paintbrush, at iba pa. Ayan, andito na tayo sa bilihan ng pintura. Nagtanong na din tayo kung ano ang mga bagay na maire-recommenda niya para matulungan tayo dito sa ating project. Lacquer putty ka, palitan na natin itong primer mo. Surfacer na rin, lacquer type na rin. Ari po mas marayan. Itong isalina pwede. Putty una, kinasa primer, salidan ta. Okay. Pagka primer, putty, primer ulit, tapos tapos na. Okay. Naging makinis lang, magandang kalalabasan yan. Di mo pag itapot na may kuril-kuril, pero may sandpaper ay pagayon dyan. Makinis yan muna. Sa YouTube at Facebook lang ako nanood kung anong gagawin. Mas maganda ding magtanong sa mga taong mas may alam kumpara sa atin. Para at least kung magkamali, ay minimal lang. Diyan din kasi ako nagtatanong kay Kuya pagtungkol sa pagpipintura. Marami siyang tips at technique na maibibigay sa'yo. Pagka uwi ay nag-unbox na muna tayo ng mga foldable long table. Idadagdag din kasi natin yan sa mga ipaparenta. 6 na piraso ang in-order ko. Pwedeng-pwede kahit sa anong okasyon. Sa Orange Basket ko lang ito nabili. Ilalagay ko ang link sa baba kung gusto ninyong bumili. Medyo mura kasi sa online at may mga discounts pa. Paunti-unti kapag nakakaipon ay nagdadagdag talaga tayo ng mga gamit. Sa totoo lang, nire-reinvest ko lang din kasi yung ibang mga kinikita natin. Mas maigi na yon, may aantayin tayong income sa hinaharap. Magsasakripisyo muna tayo ngayon at giginhawa rin ng bukas. Siya nga pala, may minimal na problema itong na-order natin. May damage ang item, nabagsak o naipit siguro ito. Gagawan na lang natin yan ng paraan. Tatapalan lang natin yan ng glazing putty. Total, kapareho naman ito ng kulay. Nagsimula na tayo sa ating project. Pininturahan muna natin ito ng wood primer. Hindi pa kasi napinturahan ang ilalim nito. Espero, ang gamit nating brand ng pintura. At pwede rin kayong gumamit ng ibang brand kung gugustuhin ninyo. Bago ako nagpintura ay minasilihan ko muna ang kids table natin para makinis at maigi ang kapit ng ating pintura. Siya nga pala, nakalimutan kong banggitin yung mga sukat. 8x4 feet ang sukat ng marine plywood. 8 pirasong kids table
ang nagagawa sa marine plywood. Yung makapal ang ginamit dito. At 2x2 feet ang sukat ng bawat isa. Ang pinagawa ko ay 10 piraso ng kids table. 4 seaters, good for 40 packs. At nagpadagdag na lang ako ng isang rectangular adult table. Ito ay 6 seaters. 2x4 feet ang sukat nito. At isang round table for adult. 8 seaters ang kapasidad nito. 4x4 feet ang sukat nito. Sa matotal, 2 marine plywood ang nagamit dito. Ang taas ng kids table ay 1.5 feet at ang lapad nito ay 2 feet naman. At isinabay na rin natin sa pagpipintura itong round table natin. Medyo nakakapagod lang talaga ang mag-DIY ng mga projects. Pero malaking tipid syempre kung aaralin at tayo na lang ang gagawa. Basta, kailangan lang nating humingi ng opinyon sa mga marurunong at magagaling sa ganitong aspeto. Ayan, ginabi na tayo. Abangan ang part 2. Paalam!